Magandang araw po mga ka-partner, mga ka-59 na muli welcome at yun na nga nakakalungkot at talagang dito sa nangyari sa pagpatay kay Jimboy, yung Jimboy Baltasar, yung mangingisda yun talagang napakawawalang hiya na po talagang napakawawalang hiya na po. Talagang dito makikita mo talagang talagang matatanong mo, ligtas pa ba ang publiko dito sa mga karumal-dumal na ginawa ng mga kapulisan. Karumal-dumal ito di ba? Sa ginawa nilang pagpatay. Isipin mo walang kalaban-laban yun, no? Isipin mo walang kalaban-laban, pinagbababaril. Talagang dito ano na to karumal-dumal ito itong ginawa ng mga kapulisan ito dyan sa Nabotas, di ba? Isipin mo wala kang kasalanan, mangingisda yun yung si Jimboy, mga kapartner, mangingisda yun na siguro nag-aayos lang ng mga lambat-lambat yun. Isipin mo pinagbabaril ng mga pulis. Talagang talagang dito makikita mo karumal-dumal ang ginawa nitong mga animal na pulis na to Talagang wala ka nang wala ka ng pagkakatiwalaan dito. Ang tanong, ligtas pa ba tayo? Ligtas pa ba ang publiko dito sa mga kapulisan? Sa mga kapulisan natin sa ngayon, ligtas pa ba tayo sa ginawa nitong mga hayop na kapulisan na to? Talagang dito makikita mo ito yung produkto ito yung produkto ni Duterte. Isipin mo walang kalaban-laban yung tao, walang kalaban-laban, walang baril. Isipin mo pinagbabaril nitong mga animal na pulis na to. Isipin mo yan, pinagbabaril tapos iniwan pa iniwan pa sa ilog na nakahandusay di ba? Nalunod pagbaril, bumagsak sa tubig, ayun, double dead Isipin mo yun, binaril mo na tapos nalunod pa. Alang yan, napakawalang hiya na. Talagang dito wala ka ng wala ka ng pagkakatiwalaan dito sa mga kapulisan natin. Talagang karamihan dito puro hambog yung ngayon mga kapulisan natin puro hambog, karamihan puro hambog, mayayabang. Isipin mo pagbabarilin mo yung tao, hindi ka pa sigurado kung yun yung hinahabol mo. Bakit mo babarilin ng isang tao? Talagang dito ang mga kapulisan natin walang kaalaman Dito makikita mo ang kapulisan natin bugok walang kaalaman. Ang training kapos kapos sa kaalaman. Isipin mo, babarilin mo yung isang tao na walang kalaban-laban. Ni hindi nyo naman lang inimbestigahan o hindi nyo man lang hinuli o tinanong, basta pinagbabaril na lang ninyo nang hindi kayo sigurado. Talagang mga hinduropot itong mga kapulisan natin talagang mga mga bugok talagang lahat involved lahat sa krimen ito yung nangyari dito kay Jimboy Baltasar na taga Nabotas yun Jimboy Baltasar na taga Nabotas. Hindi nagkakalayo ito sa nangyari doon, kung natatandaan nyo, sa nangyari kay Kian De Los Santos. Magkaiba lang na sitwasyon yun hindi nagkakalayo ito sa nangyari kay Kian De Los Santos na ito, naulit na naman ang karumal-dumal kahindik-hindik na pagpatay sa inosente na walang kalaban-laban. Kita mo na itong mga hayop na to, di ba? Walang pagkakaiba to kay Kian Iba lang ang sitwasyon.
Eto, napagbintangan. Si Kian, napagbintangan din yun eh. Eto, napagbintangan ito eh. Oh, yung hinahabol nila, hindi pala yun. Oh, hindi man lang nilapitan o tinanong man lang. Ha? Itong mga kapulisan natin, talagang ito. Dito makikita mo kung gaano ka inutil eh. Ang kapulisan natin eh. Kung gaano kabugok ang kapulisan natin. Talagang kapos sa ano eh, kapos sa ano, sa training. Walang kaalaman eh. Yung magnanakaw nga kami nga tinitraining kami gwardiya kami noon eh. Tinitraining kami, bawal mong barilin kahit sabi mo actual na nakikita mo na nagnanakaw. Nasa batas yung bawal mong barilin yun. Depende na lang pag nanlaban. Pero kung talagang kakayanin mo mahuli ng buhay yon, huhulihin mo ng buhay yun eh. Hindi mo siya pwedeng barilin. Kahit sabi mo pang actual mong nakikita nagnanakaw, sasawayin mo, uhulihin mo siya kahit nagtatatakbo siya. Ganun eh. 'Di ba? Nasa batas yun. Hindi mo pwedeng barilin kaagad yun. Na kahit sabi mo pang nakikita mo nagnanakaw, hindi mo pwedeng barilin yun. Depende na lang talaga pag nanlaban. Halimbawa, nanlaban siya. Yun. 'Di ba? Pero kung pwede mo siyang hulihin ng buhay, huhulihin mo siya. Ganyan yan eh. Talagang dito makikita mo kulang sa kaalaman eh. Kapos sa kapos sa pagsasanay itong mga kapulisan natin. Mga pulis ngayon alane. 'Di ba? Binabayaran na rin ang kapulisan ngayon eh. 'Di ba? Kahit hindi ka na mag-training, basta bayaran mo. 'Di ba? Kahit hindi ka na basta bayaran mo. Pasado ka na eh. Kaya kita mo mga kapulisan natin plus sasabayan pa ng mga kahambugan, kayabangan. 'Di ba? Akala mo kung sino itong mga animal na to, itong mga kapulisan natin, lalo na pag nasa kalye, akala mo kung sino eh. Akala mo kung sino na silang matatapang eh. Nakala mo hari na sila. 'Di ba? Talagang nakakabahala na mga kapartner ang nangyayari sa atin dito. Biruin mo isipin mo yun, walang kalaban yun, inosente yun, civilian yun, mangingisda yun yung bata na yun si Jimboy Baltasar, mangingisda yun, siguro nag-aayos lang ng mga lambat-lambat yun, pinagbabaril nila isipin mo yan. Kung yun pwede mangyari yun kung yun pwede mangyari sa ganun, sa atin pwede mangyari yung mga ganun 'di ba? Sa lahat pwede mangyari yun dahil nangyari yun sa walang kamalay-malay, sa inosente. Walang kamalay-malay, inosente. Sa civilian nangyari yung ganun. Pwede rin mangyari sa lahat yun dahil dito sa kamangmangan ng mga kapulisan. Isipin mo yan. Talagang lahat lahat talagang wala ka ng kumbaga sa itong mga animal na to, mga kapulisan na to, wala ka ng wala ka ng pagpuri natin sa mga kapulisan na nakakawalang gana nakakawalang gana na purihin itong mga hayop na kapulisan natin. Hindi mo na mararamdaman imbis na purihin mo itong mga kapulisan natin, lalo mong ikahihiya kahiya-hiya nakakaano na kumbaga sa kung pupurihin mo tong mga kapulisan natin, nakakawalang gana na. Nakakawalang nakakawalang kwenta ng purihin itong mga kapulisan natin. Talagang dito wala na. Bakit? Nakakawalang gana ng purihin Bakit? Lahat involved
sa mga krimen eh. O paano mo pupurihin itong mga kapulisan natin? Lahat involved sa mga krimen. Lahat involved sa mga kahayupan. Involved saan? Sa pagnanakaw. Involved saan? Sa droga. O involved saan? Sa holdapan. O nai-involve din ng kapulisan sa holdapan O involved saan? Sa kidnapping. O lahat lahat ng mga krimen. Lahat ng mga krimen, lahat ng kawalang hiyaan talagang pinasok na ng mga kapulisan natin Kaya itong mga kapulisan natin, sindikato na rin ito sindikato na rin biruin mo, nai-involve ka sa mga krimen, nai-involve ka sa mga sindikato, 'di ba? O biruin mo, 'di ba? Na-involve sa mga holdapan yan kidnapping, pagpatay. Yan ba, pupurihin mo pa ba yan mga kapulisan natin? Ala nga, mapupuri mo pa ba yan? Involved sa mga krimen, involved sa kidnapping, involved sa holdapan, involved sa droga, involved sa pagpatay. Lahat na lang Talagang dito makikita mo talagang kahindik-hindik karumal-dumal itong ginawa nilang pagpatay dito kaya Jimboy Baltasar. Isipin mo yung magulang, uuwi siya, ang anak niya nasa kabaong na, 'di ba? Imbis na uuwi yung OFW yung nanay nito, si Jimboy Biri mo 20 years na nag-OFW ito. Isipin mo, nagtatrabaho para sa pamilya niya, nagtatrabaho para sa anak niya. Isipin mo, uuwi yung nanay ni Jimboy makikita mo nasa kabaong na yung nasa kabaong na yung anak niya dahil sa mga kawalang yan, dahil sa kahindik-hindik, karumal-dumal na pagpatay. Mistaken identity. Nagkamali sila. Ano nagkamali? Pwede mo bang sabihin nagkamali? Yung buhay yun Buhay yung kapalit nun. Ganun lang ba yun? Nagkamali kami. Pasensya na, nagkamali kami. Pwede man nagkamali yun, buhay yung kapalit nun. Buti sana kung maibabalik nyo yung buhay nun Kundi kayo mga walang hiya kayo. Talagang dito wala ka nang makikitang wala ka na makikitang respeto dito sa mga kapulisan. Wala ka na makikitang pagpuri Imbis na purihin mo itong mga kapulisan na to, dahil halimbawa pupurihin mo dahil nakahuli ng magnanakaw, pupurihin mo dahil may na-solve na operasyon. Ngayon hindi mo na mapupuri itong mga hayop na to itong mga kapulisan na nangyari dyan sa Nabotas. Hindi mo na mapupuri itong mga animal na to isipin mo yan, mangingisda yung bata mangingisda yun, 17 anyos lang yung bata, mangingisda, pinagbabaril nyo na walang kalaban-laban, walang kamalay-malay yung bata, pinagbabaril nyo. Mga hayop kayo. Talagang dito wala na tayong wala nang kaligtasan ng publiko dito sa mga kapulisan na to. Mismong kapulisan na ang gumagawa ng mga krimen ngayon baliktad na mismong kapulisan na ang gumagawa ng mga krimen. Di ba? Mismong kapulisan na ang involved sa mga krimen katulad ng pang-hold up. Minsan may nang hold up diyan, pulis 'Di ba? Sa gasolinahan nabalitaan 'yon, 'di ba? Nang hold up ng gasolinahan bakit? Nabaliw sa isabong isipin mo yung kapulisan yung biruin mo na hold up yung bangko. Isipin mo yan. Talagang dito makikita mo wala ka ng pagpuri sa mga kapulisan natin. Wala ka ng pagpuri. Imbis na mapupuri mo mabibwisit ka Hindi mo na pagkakatiwalaan itong mga kapulisan natin. Wala na. Dahil lahat involved na sa mga krimen, involved sa hold-upan,
involved sa kidnapping, involved sa pagpatay, involved sa mga droga, involved sa mga sindikato. Yan pa ba, pagkakatiwalaan mo pa ba yung mga kapulisan natin? Ala na ibiri mo, kapulisan na sasangkot sa mga krimen. Isipin mo yan. Kundi mga gago itong mga kapulisan natin, kundi ka mabibuisit yan, naulit na naman ang nangyari naulit na naman yung nangyari. Yung nangyari kay Kian De Los Santos, halos walang pagkakaiba sa nangyari dito Iba lang yung sitwasyon 'di ba? Napagbintangan, napaghinala yung kay Kian, napaghinalaan lang. Isipin mo yan. Ito rin, napaghinalaan, naulit na naman. Talagang dito, biruin mo babarilin mo yung isang tao. Talagang dito, makikita mo kung gaano kakitid ang utak ng mga kapulisan natin. Mga inutil Biruin mo, babarilin mo yung isang tao na hindi ka sigurado kung yun yung hinahabol ninyo. Pinagbabaril ninyo, mga walang iya. Iniwan nyo pa, hindi ka pa sigurado kung yun yung hinahabol mo. Iniwan nyo pa sa ilog na nakahandusay doon, nalunod na. Biruin mo, double dead yung binaril nyo pa, nahulog sa ilog. Nung nahulog sa ilog, nalunod. Talagang dito makikita mo, nakakabahala na nga ito nangyayari sa atin ngayon. Wala ka ng wala ka na mapapaglagya, wala ka na Talaga nakakabahala na. 'Di ba? Biruin mo, masasabi mo kung ligtas pa ba ang publiko ngayon Ligtas pa ba tayo dito sa ating mga kapulisan na to? Sa palagay natin, ligtas pa ba tayo? Ligtas pa ba ang publiko sa mga kapulisan ngayon? Wala na Talagang hindi ka na di ba? Kundi mga hayop itong mga tol 'di ba? Mga involved, imbis na itong mga hayop na to, imbis na yung sila yung nangangalaga, itong mga kapulisan natin imbis na yung sila yung nangangalaga sa katiwasayan, sila yung nagbabantay sa atin 'di ba? Sila yung nangangasiwa sa katahimikan, katiwasayan ng lugar natin. Itong mga kapulisan nito, pero ano ginagawa? Kabaliktaran Sila pa yung gumagawa ng krimen. Sila pa yung gumagawa ng kahayupan na involved sa droga, involved sa kidnapping, involved sa holdapan, involved sa pagpatay, involved sa mga sindikato. Imbis na sila yung gumagawa ng katiwasayan 'di ba? Imbis na sila yung nag-aayos ng katahimikan, 'di ba? Sila yung nagbabantay ng mga lugar natin. Pero ano ginagawa? Sila pa yung pasimuno. Sila pa yung involved sa mga krimen. Itong mga kapulisan natin. Isipin mo yan. 'Di ba? Kaya dito makikita mo wala wala nang wala na tayong pagrespeto sa mga kapulisan. Hindi mo na mapupuri itong mga kapulisan natin sa ginawa nito. Karumal-dumal ito. Itong pagpatay na to binaril nila na walang kalaban-laban. Inosenteng tao. Nakasibilyan, mangingisda pa yon si Jimboy Baltasar, mangingisda pa yun. Mga walang hiya kayo. Isipin mo yan. Kaya minsan nakakahindik na. Karumal-dumal na ito yung pinaggagawa ng mga kapulisan natin. Karumal-dumal na to. Hindi mo na mapupuri itong mga hayop na to Talagang na to kumbaga sa sindikato na ito
Itong mga kapulisan natin, sindikato na, involved lahat sa krimen eh. Ibigay mo, kapulisan ka. Pulis ka, involved ka sa krimen. Pulis ka, hold-upper ka. Pulis ka, drug addict ka. Pulis ka, kidnapping ka. Isipin mo, kapulisan natin, nagpulis pa kayo. Kundi kayo mga hinduropot kayo eh. Ganun ba ang training nyo sa mga kapulisan ninyo? Mga walang hiya kayo talaga. Talagang dito, talagang makikita mo talagang mahahabag ka eh sa nangyari ngayon, sa nangyari dito kay kay Jimboy Baltasar, 17 anyos. Mangingisda eh. Isang mangingisda lang, kasama niya yung ama niya, na nangingisda sila. Tapos ano ginawa nito mga kapulisan na to? Pinagbabaril eh. Walang iya kayo. Talagang talagang dito makikita mo kulang sa kaalaman eh. Kulang sa pagsasanay itong ating mga kapulisan eh. Napakawalang iya. Talagang talagang kikilabutan ka. Kaya makikita mo matatanong mo sa sarili mo, ligtas pa ba ang publiko dito sa ating mga kapulisan? Wala na eh. Wala ka ng pagkakatiwalaan. Dahil sila mismo ang gumagawa ng karumal-dumal eh. Sila mismo gumagawa ng krimen. Involved lahat ang kapulisan eh sa mga krimen eh. Kaya wala ka ng pagkakatiwalaan dito sa mga hayop na to. 'Di ba? Tayo 'di ba? Ay nang totoo talagang wala na eh. Kaya makikita mo, biruin mo, babarilin mo ang isang tao na babarilin mo yung isang tao na walang kadahilanan. Biruin mo, babarilin mo yung isang tao na walang dahilan. Walang dahilan para barilin mo yung isang tao. Inosente yung isang tao. Mga walang iya kayo. 'Di ba? Talagang dito pati hustisya natin wala na rin. Talagang kumbaga kikilabutan ka na eh sa mga nangyayari sa atin. Kikilabutan ka na sa mga karumal-dumal na gawain ng mga kapulisan natin eh. 'Di ba? Kaya dapat habang buhay itong mga ginawa ng mga kapulisan dito. Habang buhay na pagkabilanggo dapat ito. 'Di ba? Patawan ng habang buhay na pagkabilanggo. Hatulan ito ng paghabang buhay na pagkabilanggo itong mga kapulisan natin na mga ganitong ginagawa. Karumal-dumal ito eh. Kahindik-hindik eh. Krimen yan eh. Biri mo, papatayin mo yung bata na di naman krimen yun, yung pagpatay nila, papatayin mo yung bata na walang kaalam-alam, walang kamalay-malay, inosente. Mangingisda pa yung bata, kasama yata yung amo niya eh. Mangingisda yun eh, naayos lang yung lambat siguro. Pinagbabaril na ito mga kapulisan na to. Talaga mga inutil eh. Ganun ba ang mga training ninyo? Yan ba ang mga produkto ni Duterte? Kill, kill, kill. Hindi kayo mga inutil kayo eh. Isang talaksang kayo ng mga hinduropot kayo eh. Talagang dito wala na. Tsaka wala nang hustisya dito sa bansa natin eh. Yun ang kahindik-hindik, karumal-dumal, wala nang hustisya rito sa bansa natin. Talagang wala na eh. Wala ka nang matatanaw na pagpuri. Wala ka nang matatanaw na pagpuri dito sa ating mga kapulisan, sa hustisya, sa takbo ng batas natin. Wala na eh. Wala na. Talagang sirang-sira na eh ang imahe ng kapulisan eh.
lahat involved sa krimen eh. Lahat involved sa korupsyon, involved sa krimen, involved sa kidnapping, involved sa pang-hold up, involved sa droga, involved sa pagpatay. Oh, biruin mo, kapulisan ka, involved ka doon sa mga krimen na sana ikaw yung nagtataguyod ng katahimikan, nagtataguyod ng kaayusan ng isang komunidad. Pero ano ginagawa nyo? Kayo pa yung nanggugulo, kayo pa yung pasimuno. Mga hayop kayo. Talagang dito makikita mo eh, puro ano eh, ha? Itong mga kapulisan natin, dapat ito, ha? Isipin mo yan. Talagang ano eh, kahindik-hindik eh, ha? Maaantig ka, maaawa ka, lalong-lalo na doon sa nanay. Biri mo nagtatrabaho sa Qatar yung nanay, OFW eh. Uuwi, biri mo nagtatrabaho sa Qatar yung nanay, OFW. Ha? Sipin mo yan. Bakit nagtatrabaho para sa anak niya? Tapos ito, mababalitaan niya, binaril yung anak niya na walang kalaban-laban. Binaril yung anak niya na inosente, na walang kamalay-malay. Mangingisda yung anak niya. O isipin mo yun, sino maaantig ang puso nun? Talagang dito makikita mo eh, 'di ba? Oh, uuwi yung nanay nasa kabaong na yung anak niya na walang kasalanan. Kundi kayo mga hayop kayo. Talagang dito ang kapulisan natin wala na. Talagang mga hinduropot eh. Talagang mag-iinit ang ano mo eh, kalamnan mo eh. Dahil sa mga ginawa na itong mga kapulisan na to, talagang 'di ba? Kung yun pwedeng mangyari yun sa mga inosente, sa mga nakasibilyan, kung nangyari yun kaya Jimboy, pwede mangyari sa lahat sa atin yun, yung mga ganong sitwasyon, 'di ba? Kung nangyari kay Jimboy yun, yung Jimboy Baltasar, yung ganong sitwasyon, pwede rin mangyari sa atin yun. Sa mga sibilyan, sa mga inosente, pwede rin mangyari sa atin yun. Kaya wala na tayong kaligtasan dito. Ang publiko wala nang kaligtasan. May kaligtasan pa ba ang publiko ngayon? Wala na. Isa nangyari lang doon. Ilang beses na nangyayari yan, yung mga ganyang aksidente. 'Di ba? Ilang beses nangyayari yan. Unang-una, 'di ba? Kung natatandaan nyo nga kay Gian De Los Santos, nangyari yan. Inosente rin yun, yung bata na yun. Ngayon nangyari na naman dito. Isipin mo yan. Kaya talagang talagang kahindik-hindik eh, karumal-dumal ang pinaggagawa nitong ating mga kapulisan, mga kapatid. Talagang alana. Galing kay Alan Santos, walang training ang ating mga kapulisan. Wala nang training eh, kapos sa kaalaman. Biruin mo, babaril mo yung isang tao na hindi mo naman pala alam kung sino yung binabaril mo. 'Di ba? Babarilin mo yung isang tao na walang kalaban-laban. Hindi mo alam kung sino yung babarilin mo. Ba't mo binaril kung hindi mo naman pala alam kung sino yung babarilin mo? Talagang dito makikita mo Mariosep Alan Santos, bugok ang gobyerno, bugok pati kapulisan natin eh. Talagang wala na eh. Jaime Santilla na mabuhay ang oportunista, si Arnel Ignacio Magiting na sinasamantala ang OFW. Ito naman si Arnel. Itong
ano lang nito, ang papel lang nito, pumapil ng pumapil eh. Pag may namamatay, yan ang trabaho ni Arnel Ignacio eh, pumapil eh. Pumapil ng pumapil eh. 'Di ba? Pag may namamatay o kaya may umuuwing mga OFW na bangkay na, yan, papapil dyan si Arnel Ignacio. Ganyan ang trabaho niyan eh, pumapil ng pumapil eh. Pero yung trabaho nila hindi nila ginagampanan eh. Naghihintay na lang ito ng ano eh. Si Arnel Ignacio naghihintay na lang ito eh. Halimbawa may mamamatay na OFW, yun na lang ang hinihintay na itong mga to eh. Si Arnel para para maging gagamitin niyang yung publicity para kunwari maging bida siya. Para kunwari palalabasin nagmamalasakit siya sa tao. Pero sa totoo, hindi nila ginagampanan yung tungkulin nila. Bilang OE. Kaya nga nangyari yung mga mga namamatay dyan sa OFW dahil sa kagagawan nila. 'Di ba? Dahil hindi nila ginagampanan yung tungkulin nila. Tapos ito papapil ito si Arnel Ignacio. Talagang dito si Arnel Ignacio talagang mahilig lang ito pumapil eh. Yan ang trabaho niyan eh. Sa OE, 'di ba? Pumapil ng pumapil eh. Pag may uuwing maghihintay lang ito eh. Na may maghihintay lang ito na may mamamatay na OFW, aabangan niya sa airport. Yan ang trabaho niyan eh, si Arnel Ignacio. Alang iya ka biro mo namatayan ka na, biro mo namatayan ka na, gagamitin ka pa sa panloloko eh. Ito si Arnel Ignacio. Galing kay Erlinda Meta, mga walang puso na ang mga pulis nakapang gigigil eh. Talagang wala na mga puso itong mga hayop na to eh. Karamihan mga pulis ngayon puro hambog. Karamihan mga pulis ngayon puro mayayabang. 'Di ba? Yan ang mga kapulisan ngayon eh. Napapansin ko lahat ng kapo, yan ang mga produkto ni Duterte noon eh. Yan ang mga produkto ni Duterte. Ricky Beltran na kailangan mabulok sa bilangguan ng mga pulis na yan eh. Dapat nga mabulok eh. Diba? Hanggang sa na sila dyan eh. Hanggang sa mamatay na sila dyan eh. Itong mga hayop na kapulisan natin, alang kayo, talagang wala na kayo. Imbis na purihin kayo, imbis na purihin kayo, wala na. Nakakawalang gana na kayong purihin. Diba? Mga bagitong pulis basta-basta na lamang bumabaril. Ayun na nga, mga bagitong pulis ito kulang sa training ito. Kulang sa kaalaman. Hindi sapat yung kaalaman nila eh. 'Di ba? Hindi sapat, biruin mo. Kami nga tinetraining kami, ako security guard ako tinetraining kami. Ang sabi sa amin noon, tinetraining kami, bawal mong barilin. Kahit actual mo siyang nakita mo nagnanakaw. Actual na nakita mo nagnanakaw, bawal mo siyang barilin. Uhulihin mo siya. Depende na lang talaga. Pwede mo lang siya barilin pag nanlaban. Yun lang yun. Pero hindi mo siya pwedeng barilin. Huhulihin mo siya. Kahit nagtatatakbo siya, huhulihin mo siya. Hindi mo siya pwedeng barilin. 'Di ba? Yun ang diyan, yun ang rules diyan. Huhulihin mo. Itong mga hayop na to hindi naman lumaban yung tao. Hindi naman lumaban yung tao, hindi naman ng baril yung tao. Binaril nitong mga hayop na kapulisan natin, talaga mga engot eh. Talagang dito lahat ng kaengotan nandirito na eh. Lahat ng kahayupan eh. Galing kay Dep galing kay Dab, galing ang galing umarte ni Arnel Ignacio, parang totoo nagmamalasakit. Yun na nga eh. Magaling umarte ito si Arnel Ignacio. Mahilig lang ito umarte, pumapil eh. Lalo na pag may namamatay nga mga OFW, yan, nangyari yan, 'di ba? Umuwi. Umepal na naman. Umiepal ginagamit niya para makapag-publicity siya, para kunwari nagmamalasakit siya sa OFW. Pero hindi naman. Bagpos ninanakawan pa nila yung mga OFW, winawalang hiya pa nila yung mga OFW. Tapos pag may namatayan, ayun, epal, para kunwari nagmamalasakit sila. Ganyan yan gagamitin yung
Ginagamit nila yung OFW sa kahayupan nila eh. Ha? Mga walang iya kayo. Tapos kayo pa magiging bida. Ito sila Arnel. Talagang dito makakapal mga mukha na itong mga hayop na to. Yan si Arnel Ignacio, itong animal na to. Biruin mo, namatayan ka na, gagamitin mo pa. Ha? Walang iya kayo. Ha? Galing kay Noles Pinyol, ha. Itulpo nyo na para makakuha kayo ng hustisya. Marites kapitbahay dapat sugpuin ng mga anay na kapulisan. Wala sindikato na paano masusugpo yung mga anay dyan yung mismo mga opisyal involved din sa mga droga, mismo mga opisyal involved din sa mga krimen, yung mismo mga opisyal ng kapulisan involved din sa mga kidnapping, involved sa mga droga. Paano mo, 'di ba? Paano mo lilinisin yung mga anay na yan kung mismo mga opisyal involved sa mga droga, involved sa kidnapping, involved sa pang-hold up, involved sa mga krimen, involved sa mga sindikato? Paano mo susugpuin ng mga walang hiyang anay dyan sa kapulisan? Kung yung mismo mga opisyal, yung mismo mga anay, 'di ba? Rolin Pimentel, iyon nakasalamin pabida. Yun na nga. Nakasalamin pa siya Arnel Ignacio, pa-cute pa 'di ba? Pa-cute pa nakasalamin pang damuho Talagang dito makikita mo puro pagpapanggap ito si Arnel Ignacio 'di ba? Duterte ito 'di ba? Dutertanings ito 'di ba? Sinuportahan nila si Duterte. Kaya nandyan pa rin nandyan pa rin ang pagpatay nandyan pa rin yung anino ni Duterte, 'di ba? Sa pagpatay hanggang ngayon patuloy pa rin yan. Dali pagpapatuloy lang ni Bongbong Marcos. Ganyan yan Kaya dito wala ka na matatanaw pang pag-asa. Pare-pares ka. Sabi ko nga pare-pares tayo hindi makakatsak dito. Kaya ala na mga kapartner. Galing kay Alan Santos, ang kapulisan wala nang ginawang matino. Wala nang ginawang matino may ginawa pa bang matino ito? Kaya minsan umay ng purihin itong mga kapulisan natin 'di ba? Alan Santos, wala na nga maaasahan ng taong bayan sa mga kapulisan, puro inutil. Ayan binabasa ko lang Alan Santos, wala nang maaasahan ng taong bayan sa mga kapulisan, puro inutil. Yan Ricky Beltran na makulong habang buhay ang mga kapulisan. Yun na nga. Kimalan ang mga kapulisan natin dito kulang sa training. Ito maiksadang dapat sa mga kapulisan niyan Silya Electrica. Dapat nga ito Silya Electrica itong mga ito, little injection Kaya galing kay Dab, mga kapulisan dapat firing squad. 'Di ba? Mga firing squad itong mga hayop na to Kaya dito wala ka na matatanaw pang pag-asa. Puro inutil may maaasahan pa ba ang taong bayan? May kumbaga sa may kumbaga sa kumbaga sa ligtas pa ba ang publiko sa mga kapulisan natin? Ligtas pa ba? 'Di ba? Wala dahil sila mismo ang gumagawa ng kriminalidad dito sa bansa natin Sila mismo ang gumagawa ng mga krimen. Sila mismo ang sindikato, sila mismo ang involved sa mga droga itong ating mga kapulisan. Kaya wala ka hindi na ligtas ang publiko sa ating mga kapulisan. Wala na.
Kaya muli mga kapartner, hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat at God bless po sa atin lahat.